Hello everyone. Ito ulit si Attorney Chato Olivas at welcome to my YouTube channel na tinatawag kong Easy Law. Dun sa mga subscribers ko, alam niyo na karamihan ng aking mga nire-record ay tungkol sa batas. Pero ngayon, iba ang aking isi-share sa inyo. Walang kinalaman ito sa batas, kaya lang nasa puso ko na kailangan ko itong i-share dahil mukhang may mga ibang mga nakikinig o sumusunod sa channel na to na nangangailangan ng ganitong klaseng importanteng information. At ito ay tungkol sa kidney failure. Ang title ng aking video ngayon ay Kidney Journey. Magkakaroon ako ng mga ilang mga videos tungkol sa aking kidney journey. Dahil gusto kong i-share sa inyo na ako ay isang kidney transplant patient, kidney warrior, kumbaga, survivor ako ng kidney failure, at gusto kong makatulong dun sa mga nagkakaroon ng ganitong klaseng experience. Gusto kong i-share sa videong ito ano yung mga naramdaman ko, ano yung mga symptoms na in-ignore ko. At ang purpose ko nito ay para malaman ninyo kung kailangan ninyong magpa-check up dahil baka meron kayong problema sa kidney. Ako kasi ang ginawa ko ay hindi ko binigyan ng pansin ang mga symptoms, pinabayaan ko lang, dinenay ko. I was really in denial until the time came when I had to be brought to the emergency room in the hospital at doon ko nalaman na meron akong kidney failure, kailangan kong mag-dialysis. Anyway, so umpisahan ko na ang aking kwento. Nangyari ito noong year 2021, nung taon ng pandemya. Wala akong idea na nagkakaroon pala ako ng kidney failure, na nagsha-shutdown na pala ang aking kidney. Nung nalaman ko to, hindi ko alam kung anong gusto kong maramdaman. For a moment, I was on the verge of being scared and apprehensive kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa future. Pero paano kung na-discover ito? So may mga sintomas nga na ini-ignore ko. Tapos isang araw, that was February 19, 2021. Naalala ko kasi birthday ng kapatid ko yon. Nag-iimbita siya sa kanyang birthday dinner pero sabi ko hindi ako makakapunta kasi sobrang sama ng pakiramdam ko. So it came to a point when I told my sons to bring me to the emergency room in the hospital. And syempre, the first thing na ginawa nila, kinuha yung aking vital signs, nagkaroon ng blood test. Pagbalik ng result, sabi sa akin ng doctor dun sa emergency room, sabi, attorney, yung creatinine ninyo, 830. Sabi ko sa kanya, ano ba ang normal sa creatinine? Sabi niya, maximum of 110. So sabi ko, anong kailangan kong gawin? Sabi niya, kailangan ninyo mag-dialysis. Alright, so doon ko nalaman na nagkaroon na pala ako ng kidney failure at I did not really know how to feel. I was, for a moment, on the verge of being scared, apprehensive of an unknown future. So nung sinabi niyang dialysis, inisip ko, ano ba tong dialysis na to? Of course, I had an idea, pero parang mahirap isipin that it's something that I have to go through. So I controlled my feelings and decided to let my mind take over. Otherwise, if I let my feelings take over, hindi ko na alam kung anong mangyayari. Although yung brother ko had chronic kidney disease, nagkaroon din siya ng kidney failure, nag-dialysis din siya. And yung father ko din nagkaroon ng chronic kidney disease, nag-dialysis din siya. Pero ako personally, I only had a vague idea tungkol sa kidney failure. Alam ko na yung dialysis, ito ay dinadaanan ng mga taong yung kidneys nila are no longer working. So may malaking machine, finifilter yung blood, and kasi yung kidneys ang dapat na nag-filter or naglilinis ng blood. Pero dahil nga damage na yung kidney, hindi na niya kayang gawin yon. So ang gagawa nun ay yung dialysis machine. Pero yung actual experience of being hooked up to a machine, hindi ko talaga siya ma-imagine. On hindsight, ngayon pag iniisip ko, yung mga nakaraan, naramdaman ko lahat ng sintomas.
At alam ko na dumaan na ang maraming buwan, nararamdaman ko na dahan-dahan itong mga sintomas na to, pero hindi ko alam na ito pala ay kidney failure. Akala ko yung mga sintomas na yon ay patungo sa heart attack. Bakit? Kasi nagkaroon ako ng heart attack noong 2016. And yung mga sintomas ay may similarity. So, yun ang ginagawa kong reference point para ma-analyze ko. Meron ba akong heart attack? Am I on the verge of having a heart attack or not? So, gusto kong i-share sa inyo, ano ba itong mga sintomas na to? Dahil makakatulong ito kung nararamdaman ninyo ang mga ito. Hindi ko naman sinasabi na kapag may ganito kayong sintomas, may kidney failure kayo. Ang sinasabi ko, ito yung mga naramdaman ko. And oras na maramdaman ninyo yung mga ganito, dapat magpa-check up na kayo. Huwag na kayong maging in denial. Kasi ako, naging in denial ako, dinanay ko siya, at nung nadiskubre ay malala na yung aking kondisyon. Anyway, so daanan natin tong mga sintomas na to. Number one, hair fall. Yung aking buhok, panipis ng panipis. Hindi ko to unang napansin. Pero later on, pag nagbabrush ako ng hair or nagwawalis ng sahig, parang ang dami-daming mga hair fall. Akala ko ano lang yon. There's something wrong with the shampoo I was using, or maybe it was because of some other medications I'm taking for the heart or something. Yung pala, isang malaking sign yun na may damage yung aking kidney kasi hindi na normal yung function ng nalilinis yung katawan. Another symptom, yung palpitations. Itong palpitations, yung hindi pantay yung tibok ng puso, minsan biglang mabilis, minsan hindi. Ito ay isang napaka-importanteng sintomas na hindi dapat baliwalain. Ako, masyado akong sensitive dito kasi mahirap siyang i-ignore. Irregular yung heartbeat, magpa-flutter yung heart, tapos lalakas, tapos hihina, tapos bibilis ulit, tapos hihina ulit. Pag nagpapahinga ako, mas lalo kong nararamdaman yung palpitations at nakakapagod kahit nakahiga lang ako. I felt tired, I felt very uncomfortable, at pinapawisan din ako. Nakakapagod because the heart is overworking and the body is not. At times, I wanted to get out of my own body. Naiintindihan niyo yon, yung parang gusto mo lumabas sa sarili niyong katawan. Hindi ko alam kung paano yung talagang i-describe. Pero on really bad days, I really wanted to get out of my body because of the palpitations. Ang next symptom is shortness of breath. Mahirap huminga. Nahirapan ako noon huminga. So meron akong puppy, isang Shih Tzu, nilalakad ko siya sa village namin around the block. Pero later on, nanonotice ko na after a few meters, nahirapan na akong huminga. Parang sasabog yung aking dibdib. And there were times when I had to exhale with a low sound para makahinga ako deeply. Akala ko, yun lang, kaya ganun, kasi nagmamask tayo noon dahil uso ang COVID-19 noon. At mahirap huminga kasi nakasuot ka ng mask. Pero habang dumadaan ang mga araw at mga linggo, ang hirap talagang huminga up to the point na kahit nakaupo lang ako or nakahiga, mahirap talagang huminga. So, minsan lalakad lang ako ng mga 3 meters o minsan kahit mga 2 meters, hinihingal na ako. Now, during that time, nag-attend ako ng court hearings doon sa isang courtroom sa Quezon City at nasa 4th floor. Yung elevators, hindi umaandar, so kailangan kong umakyat sa hagdan. Noon, madali lang sa akin umakyat sa hagdan. Pero this time, nung meron na akong kidney failure, kailangan kong magpahinga ng 10 minutes bawat floor. So kapag ang hearing ko nasa 4th floor, at 8:30, I had to be in court very early kasi hindi ko kayang akyatin ng tuloy-tuloy. So iniisip ko, bakit kaya nahirapan akong umakyat ng hagdan samantalang dati dun sa dati kong opisina, nasa 3rd floor, wala kaming elevator, umakyat ako ng hagdan araw-araw. Tapos nag-workout pa ako sa gym 3 times a week kahit may lockdown. Pero instead na lumakas, bakit ako nanghihina? Another symptom, pagod na pagod at parang lanta. I felt tired and worn out. I just wanted to rest and sleep.
wala akong explanation. Gusto ko lang matulog pero hindi ako mahilig matulog. Kaya lang nung mga time na yon, wala akong explanation. Nagtatrabaho ko sa bahay kasi lockdown. Wala naman akong ginagawa sa labas. So bakit ako napapagod? Another symptom, yung aking ankles and feet namamaga, swollen. Kailangan i-massage ko yung paa ko para mawala yung pamamaga. And iniisip ko, baka naman namamaga yung paa ko dahil nakaupo ako ng matagal. And then nandun yung mga sintomas na hindi ako pamilyar, katulad nung malabo ang aking mata. Dati, nagbabasa ako pag walang eyeglasses kasi nearsighted ako. Pero ngayon, even with reading glasses, nag-blur yung aking paningin. And then another symptom, nangangati. The skin was very itchy all over. Masyado siyang persistent. Palala ng palala. It felt like yung kate was coming from inside the skin. Okay, so yung pala, kaya nangangate, kasi hindi na napoprocess yung dumi ng katawan because the kidney was no longer working and the toxins in the body, yung mga lason sa katawan, yun yung nagkakos ng mga pangangati. And then my skin was dry and cracked, especially around the ankles and sa paa. Reddish yung balat, masakit, makate, and yung sa ilalim ng paa, yung talampakan, masyadong dry, na nagsa-start na siya mag-peel off. And then another symptom, yung mga pasa. Madaling magkaroon ng mga maliliit na pasa. Kahit konting banggalang ng katawan, ng braso, sa object, meron na kaagad bruises. Meron sa legs, meron sa arms. Hindi masakit, pero maraming mga maliliit na bruises. And then another symptom, yung leg cramps. Nung una, bihira ako magka-leg cramps. Pero later on, dumalas. At saka sa gabi. Minsan sa isang gabi, 3 or 4 times nagka-cramps yung aking legs. Hindi ako makatulog kasi sobrang sakit. In fact, dumating yung point na natatakot ako matulog kasi baka magka-cramps ako. And hindi ako makatulog ng mabuti. So ang ginagawa ko, uupo ako nang natutulog uupo muna ako natutulog ako nakaupo kasi mas konti yung cramps na nararamdaman ko kapag ganon. Another symptom, yung aking lips ay nagiging purple, bluish purple. Akala ko imagination ko lang yon, pero habang tumatagal, mas lalong nagiging halata. And then wala akong ganang kumain. Yung sabi nila kapag may kidney failure, ano daw yung lasa ng pagkain, parang metallic. Pero hindi yun yung naramdaman ko, hindi metallic. Parang papel. Ang lasa ng kahit anong pagkain, parang papel. Walang lasa. Kahit gaano pa kasarap ang lutuin ng aming kasambahay, walang lasa. Lasang papel. So I had no appetite. And then, nagkaroon ako ng pagkahilo, dizziness. Pero yung dizziness na to, hindi yung umiikot, pero yung parang nalalanta. Okay? So hindi umiikot yung mundo. Parang nauupos. Okay? Parang nalalanta. So ang ginawa ko, pumunta ako sa mga doktor. Pero isa-isa, depende sa sintoma. So pumunta ako sa optometrist and ophthalmologist dahil nga nanlalabo yung mata ko. Pumunta ako sa dermatologist dahil nagkakrak yung aking balat at saka naging masyadong makate. Pero nung gabi, nung February 19, 2021, nung lahat ng sintomas na to, naramdaman ko na, kinuha ko yung aking blood pressure at saka pulse rate. Palala ng palala yung aking kondisyon. So sabi ko sa mga anak ko, dali niyo ako sa emergency room ng ospital. Pagkatapos ng COVID test na negative naman, nag-ECG ako, and then nagkaroon ako ng chest x-ray and blood test. Sabi ng doktor sa akin, attorney, yung creatinine ninyo, 830. Yung normal, 70 up to 100. And the only way that you can lower this is through dialysis. So, sabi ko, gawin natin ang dapat gawin. Na-confine ako.
sa ospital. Bago ko makita yung aking kwarto sa ospital, dinala na ako sa dialysis section. Nilagyan ng tube ang aking leeg. Ang tawag dito ay IJ. Ito ay kinonek sa jugular vein and nagkaroon ako ng unang-una kong dialysis for 2 hours at saka pa lang ako dinala sa aking kwarto. So masyadong nakakabigla. And mula noon, nagkaroon ako ng dialysis 3 times a week, 4 hours each time. So may mga moments na parang yung lungkot gustong mag-take over sa aking isip. Pero hindi ko pinapayagan. Ayokong pumunta dun sa direksyon ng sadness. Nilabanan ko yung feeling na yon. Palaging iniisip ko, what's the next best thing to do? I remember, I want to know. And I'm holding on to the fact that God never failed me before and He never, ever, ever will fail me. So minsan may mga takot na pumapasok sa aking damdamin because hindi ko alam ano ba tong kidney failure na to. Dialysis, transplant, ano ba tong mga to? So nilabanan ko itong mga nararamdaman ko na hindi ko alam. I combated the fear of the unknown. How? By knowing. Okay? Kasi kaya tayo natatakot kasi hindi natin alam. So ang ginawa ko, inalam ko. So yung telephone ko, ito yung aking naging weapon against fear. Kasi yun ang ginawa kong aking search engine. Doon ako nagsa-search. Ano ba ang kidney failure? Bakit ako hindi dapat matakot sa kidney failure? And then, yung aking mga kaibigan, yung aking mga minamahal sa buhay, sila yung naging source ng aking lakas. The source of my strength. Una, ayokong sabihin sa mga tao kasi hindi ako mahilig magkwento tungkol sa mga sakit-sakit. O ikukwento ko pag tapos na, pag magaling na. Pero this time, naisip ko kailangan kong ipaalam sa mga tao na malapit sa akin. I did not want to walk through this alone. So I wanted to know that people will be praying with me for wisdom, for healing, wisdom for the right decisions, and for the right doctors. So I wanted to tell people whom I love and who love me who would not be asking a lot of questions kasi ayokong nag-explain kung anong nangyayari. Gusto ko lang na ako lang magsasalita pero pag maraming tanong, hindi ako mahilig magkwento lalo na kung tungkol sa mga sakit. So it was enough for my friends and my loved ones to tell me, I will pray for you. And bonus na nung sinabi nila sa akin na meron silang mga kakilala who had successful kidney transplants or are undergoing dialysis for decades. Bonus yun. So I wanted to know more about them. Ito yung aking mga glimpses of hope. Ito yung aking mga pag-asa. I refuse to feel down. I refuse to feel defeated because there are things that can be done. I continued to pray for open doors. Sa susunod na video, ikukwento ko sa inyo ano yung mga susunod na nangyari. Pero for now, tatapusin ko yung kwento dito and I want to share with you my prayer. Sinulat ko tong prayer na to eh. And baka naman sakali, dun sa mga nangangailangan marinig ito, maybe you might want to pray this prayer with me. So, just join me. Okay, ito yung prayer ko. Show me the way you want me to go, Lord God. Lead me to the open doors. If you don't want me to go in a certain direction, please close the door. It will be easier to find the way because I only have to look for open doors, treatments, and management strategies that work for me from people whom you place in my path. If it's your will for me to have a kidney transplant, I trust that you will provide the donor, Lord. In all this, may your name be glorified. And in this, show me how I can continue to serve you. I pray for all those who are in the same situation as I am, weighing treatment options and waiting for kidney donors. Keep us hopeful, Lord. In Jesus' name, amen. Sa susunod, ikukwento ko sa inyo, ang mga positive developments mula nung time na to.
Ito po si Attorney Chato Olivas at ang aking life verse ay Micah chapter 6 verse 8. Do justice, love kindness, and walk humbly with God. I will be seeing you next time.